Huwag kang sasagot, Arvin. Ano man ang mangyari, huwag kang sasagot sa boses na maririnig mo sa dilim. Ang babala ng aking lola ay tila isang sumpa na nakaukit sa aking isipan habang binabagtas ang madilim na gubat. Ang gabi ay balot ng katahimikan at ang bawat hakbang ko sa tuyong dahon ay tila sumisigaw sa gitna ng hamog. Biglang isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Arvin, tulungan mo ako. Boses yon ng aking kapatid. Sa takot at pag-aalala, hindi ko napigilan ang aking sarili. Kuya! Ang tanging nasambit ko, isang pagkakamaling habang buhay kong pagsisisihan. Salamat, tinawag mo ako. Isang malalim at nakapangingilabot na tinig ang sumagot mula sa mga anino. Mula sa anino, ang nilalang ay unti-unting nagbabago. Hanggang sa makita ko ang sarili kong mukha. Ngunit ang ngiting iyon, hindi iyon sa akin. Ito ay masyadong malapad, masyadong mapanganib at puno ng kasamaan. Tumakbo ako, hindi ako lumingon. Pakiramdam ko ay sumasara ang gubat sa aking paligid habang hinahabol ako ng sarili kong anino. Nakarating ako sa bahay at agad na ikinandado ang pinto. Hinihingal sa sahig, akala ko ay ligtas na ako mula sa panganib. Ngunit sa labas, narinig ko uli ang boses. Arvin, buksan mo ang pinto, apo! Nanlamig ang aking buong katawan. Naalala ko ang huling bilin ni Lola, huwag sasagot, at ang kalmot sa pinto ay nagsimulang dumagundong.